Magandang araw po sa ating lahat. Nasa lecture, magmumula po sa Bible, yung po tayo manalangin. Panginoon, bigyan mo kami ng bukas na puso, maliwanag na pag-iisip para maunawaan namin ang aral na magmumula sa Biblia. Na sana magamit namin sa pamumuhay namin sa pang-araw-araw para ikabuti nito. Maraming salamat, Panginoon. Magandang araw, Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. Amen. Lecture pang 101. 2 years na po tayo nag-lecture. Wala po sa libro po ng Kawikaan, Proverbs sa English. Chapter 21, verse 1 to 2. Ayan po. Hawak ng Diyos ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan igagawin. Ang akala ng tao, lahat ng kilos niya ay wasto. Ngunit ang Diyos lang ang nakakasaliksik ng ating puso. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay. So, magandang umaga po, araw sa ating lahat. Good morning. Yan. May ilang piraso po nakarating sa gitna ng malakas na ulan. Magdamag pong umuulan dahil sa habagat. Habagat lang po, no? Wala akong bagyo. Yan. Anyway, replay po ito, pero sa mga hindi po nakarinig, maganda po ito pakinggan. Alam niyo po sa buhay po, no? Hawak ng Diyos sa isip ng isang hari. Meron ba ditong hari? Hari ng kalokohan. Hari ng katangahan. Hari ng tahanan. Hari ng tambayan. So, hawak ng Diyos ang isip ng hari. Yan. Pag ginusto ng Diyos, kahit sa niya ibaling ito, pwede. Yan. Pero sinasabi po dito, ang akala ng tao, lahat ng kilos niya ay wasto. Correct? Kasi akala ng tao, tama lahat ang gagawin mo, kaya mo nga ginagawa. Yan. Ngunit ang Diyos ang nakakasaliksik ng ating puso. Alam ng Diyos kung ano. Okay. Alam niyo po, sa mundo pong ibabaw, control is the greatest illusion in the world. Mula noon po hanggang ngayon, yan po ang ilusyon na akala ng tao kaya niyang kontrolin. Pwede po nating kontrolin ba ang panahon? Yan, umuulan. Dahil magle-lecture tayo ngayon, hinto. Pero alam ko, may pastor, no? Kaya niyang pahintuin yung ulan, no? Yan. Ako, hindi. We cannot control future. We cannot control others. Yes, we can influence. But you cannot control. Pwede po tayo magbigay ng advice, pero hindi kailanman tayo makakakontrol. Pwede po tayo magturo, pero yung tinuturuan ba natin, kaya natin kontrolin? Hindi. Matututo lang yan sa paraan na kaya ng kanyang isipan, pero hindi mo siya makakontrol. Hindi mo kaya kontrolin ang isipin. Kayo po. Hindi ko kaya kontrolin ang inyong isipin sa masasabihin ko. Hindi ko po kayo kaya kontrolin sa mga gagawin nyo matapos ko ito. The greatest illusion po ay control. Hindi nyo po mababago po ang tao sa mundo. May isang bata nga sabi niya, pagbaguhin ko daw yung tatay niya. Sabi ko, magpalit ka na lang ng tatay, mas mabilis pa. Kaysa pagbaguhin yung tatay mo. Totoo po yan. Because we cannot control. Yan. We cannot control ang asawa natin, mga anak natin, magulang natin, kaibigan natin, kaaway natin. Hindi po natin kaya kontrolin yun. Di ba may awayan nga ngayon na mula yung nanay sa yung anak? Hindi mo kaya kontrolin yun. May kanya-kanya silang isip, may punto de vista sila na tama sila at mali. Pero Diyos lang ang nakakasaliksik ng puso ng bawat isa. Yun po yung sinasabi. Kasi may punto yung ina, may punto yung anak. Sinong tama? Ang problema, hindi makontrol yung pagsasalita ng bawat isa na nakakasakit
sa bawat isa. The greatest illusion is control. Kala niya pag nagsalita tayo sa ating magulang, makokontrol natin siya. Yung magulang naman sa anak, kala niyo makokontrol? Alam niyo po, ang isang anak, pag umibig na, huwag na kayo makialam. Oras na umibig po yan, pag nakialam ka, kontrabida ka. Hindi mo kaya kontrolin yan. The most powerful na aksyon, mararamdaman, word sa mundo ay pag-ibig. Pag umibig na yung bata, kailan niya yung ibig, hindi mo masasabi kung anong edad. Tama? Pwedeng bata pa, pwedeng may edad na, pwedeng lolo na. Katulad na nangyari sa'yo. Di ba? Pero kaya ka ba kontrolin? Hindi. Kahit anong ayaw ng mga anak mo, kaya ka ba? Wala. Hindi kaya kontrolin. Di ba? 82, umibig sa 42. Diyos ko kung mahabagin, magsisita kayo ng kasalanan, malapit na ang ikalawang pagbabalik. Hindi kaya kontrolin yan dahil umiibig. Ang isang taong umiibig, huwag na kayong kumontra. Pwede kayo magbigay ng advice, pero hindi kayo pwedeng kumontra. Because you cannot control lahat ng bagay. Gusto natin maging perfecto lahat ng bagay, pero hindi natin magagawa perfecto sa pamamagitan ng pag-control. Alam niyo po, may kakwento po ako sa inyo. Meron isang tao, nasa labas lang ng gate o ng bakod ng palasyo. Hindi siya makapasok. Hindi po ba mga palasyo po, tulad ng palasyo ng Malacanang, hindi ka basta makakapasok. Hanapan ka ng mga dokumento. Bakit? Ano yung sadya mo? Ano yung gagawin mo? Gusto nung kausapin mong tao yung hari, tinignan yung dokumento, kulang ang dokumento mo, hindi ka pwedeng pumasok. Sabi ng tao, it's a matter of life and death, buhay at kamatayan. Ang nakasalalay para makausap ko yung hari. Sabi niya, kulang dokumento mo, hindi ka pwedeng pumasok. Naupo na lang siya sa isang tabi at umiyak. Dahil nga buhay ng kanyang mag-anak at buhay ng kanyang kanayon, ang nakasalalay, kaya niya gusto makausap ang hari. So habang umiiyak siya, may batang lumapit sa kanya. Tinanong siya, bakit po kayo umiiyak? Sabi ng bata, sa tao. Sabi ng tao, ayaw nila akong papasukin. Napaka-importante ng sadya ko sa hari. Eh, bakit po kayong ayaw papasukin? Kulang po ako ng dokumento. Ay, sabi no, mahirap nga po makausap yung hari. Dahil abalang-abala po siya sa napakaraming bagay. Sabi ng bata, naiyak lalo yung tao. Sabi niya, buhay at kamatayan ang nakasalalay. Kung alam lang ninyo, kung alam lang nila. Sabi ng bata, nawakan siya ng bata, halika po kayo. Sa hindi malaman dahilan, tumayo siya, sumama siya. Dumaan sila sa gwardiya. Na ayaw siya papasukin. Walang kumibo sa gwardiya. Dire-diretso sila. Dumaan sila sa napakalawak na ground. Walang sumita. Tinignan lang sila, walang sumita. Sa pinaka-palasyo, may gwardiya uli sa pinto. Tinignan sila, hindi sila sinita. Dire-diretso lang sila. At sa mahabang pasilyo, sa dulo may kwarto. Binuksan ng bata yung kwarto at nandun yung hari. Andun yung hari. Sabi ng bata, nagtataka naman yung tao, bakit sila dire-diretso? Naunawaan niya lahat. Nung nagsalita na yung bata. Ang sabi ng bata, Ama, may kailangan po siya sa'yo. At in-entertain na siya ngayon ng hari. Na ama nung anak. Sa isang kwentong kung ito, nangyayari ito sa buhay natin. Sa gwardiya ko nga lang hindi kayo pumapasukin pag wala kayong ID. Correct? Pero alam niyo ba, pag sinundo ko kayo ng anak ko, makakapasok kayo. Tama? Bakit? Kasi po, kami yung may karapatan
dahil naririto. Sa buhay po natin, lahat ng pangangailangan natin, kinakailangan tayong akayin ng anak. Sino ang anak ng hari ng lahat? Kailangan po, kahit hindi kumpleto ang dokumento mo, ang kumpletong dokumento po ay perfeksyon ang ibig sabihin. Sino ang perfecto po rito? Walang perfecto. Lahat ng dokumento natin, sinisigurado ko, kulang. Pag dumiretso tayo sa palasyo ng Ama, hindi tayo makakapasok. Never tayo magiging perfecto. Yan ang palaging sinasabi. Para makarating ka sa langit, ayon sa Biblia, you must be light as a feather. Wala kang bahid dungis. Perfecto ka. Sino perfecto? Wala. Eh di sa makatwid, walang tao sa langit. Hindi, meron. Meron. Lahat ng sinundo ng anak nakatuloy sa langit. Lahat ng naniniwala sa anak. Ano pangalan ng anak? Jesus. Dire-diretso yan, papunta sa hari, papunta sa Ama. Ama, may kailangan po sila. Kaya mga pray over nyo, siguro, nadidinig pag ako nagdasal. Kasi kilala ko ang anak. Hindi nyo kilala yung anak. Kilala nyo ba? Taas ang kamay nakakakilala. Ba't ayaw yung taas? Hindi nyo kilala? Si Jesus, kilala nyo hindi? Kilala. Ganon nyo siya kakilala. Saan nyo siya makikita? Sa simbahan, sa lahat ng simbahan. Mali! Sabi ni Kristo, tinanong siya yan, ano ba pagsisilbihan ng Diyos ang Panginoon? Sabi ng anak, kung anong ginawa mo sa akong kapatid, to my brothers and sisters, ginawa mo sa akin. Kung ano ang ginawa mo. Eh bakit minura mo yung kapitbahay mo? Bakit mo pinagsalitaan ng hindi maganda ang kapwa mo? Kung ano ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa Diyos. Palaging sinasabi nila, pag ako nanalo ng loto, tutulong ako. Di ba nga? Ano sabi? Yung panalo daw ni Carlos Yulo, itulong niya sa mahihirap. Siya po ang kusang dapat gumawa nun, hindi sasabihin. Hindi pa nagliliwanag ang isip niya, maaari. Pero malay natin, baka tumutulong naman siya. Alam niyo po, sa buhay po natin, tayo mismo, hindi nyo kilala yung tunay na Kristo. O ano, ginawa mo sa kong kapatid, ginawa mo sa akin. That is the only way na makikilala mo si Kristo. Bakit libre ang gamutan? 26 years na, bakit libre? Dahil pag oras na binayaran nyo ako, hindi ko na ginawa para kay Kristo. Samantalang habang libre, nandun yung pagsasakripisyo ko ng Miyerkules at Sabado, yung productive day ko, hindi na produktibo para sa akin at sa pamilya ko. 10 ng mga volunteer ko. Hindi kami makakatrabaho para maging produktibo, bagkus iniaalay namin itong araw na ito para sa inyo. Hindi lang yan. Nakita niyo ba yung electric fan? Ikot ng ikot? Ano ibig sabihin yan? Yung metro ko, ikot ng ikot. Ano ibig sabihin yan? Buwan-buwan, si Meralco, paniningil. Siningil ko ba kayo? Hindi. Sakripisyo. Dahil kung ano yung ginawa mo sa abakong kapatid, may mga sakit kayo, may mga problema kayo, aba kayo. Ginawa ko kay Kristo.
Ang banyo po natin, kahit sa mall ngayon, may bayad na. 5 piso ang ihi, 10 piso ang tae, 8 piso ang utot. Pag nautot lang. Tanong ko yan paano miss pag nautot lang? 8 daw. Tawa kayo ng tawa. May bayad, correct? Bakit? To maintain. Hindi libre ang tubig. Dito po ba may bayad? Wala. Muli, ang ginawa ko sa aba kong kapatid na naiihi, na natatae, o kung ano man ang gusto nyo gawin sa banyo ko, gawin nyo na. Libre. At pagdating na isang buwan, todas ako kay Maynila. Bayad. At sa pagbabayad kong yung kung ano yung ginawa ko sa aba kong kapatid, na tain-tain na, baka sa ilog pa kayo tumain, ginawa ko sa Diyos. Hindi ko inaasang bumalik sa akin, siksik, liklik, umaapaw. Yan po ang ibang turo. Wag lang po akong magkasakit. Malaking bagay na po yun. Wag lang po ako lumagay sa lagay ninyo. Ako na lang po ang maggagamot kaysa ako ang gamutin. Yung po ang palagi kong dinadasal sa Diyos. Yung mga problema nyo, huwag ko sanang problemahin para magkaroon ako ng panahon para sa mga abang kapatid ni Kristo. Yan po ang dasal ko. Huwag na bumalik siksik, liglig itong mga apaw. Huwag na. Pero dahil Diyos po ang nakakaalam ng tama, kinakailangan mong magbayad, may 20,000 ang kuryente mo. Magkano po kuryente mo? Nanay, magkano? 1,000? Sakit ng ulo? 20,000. 22,000 po ngayon. Bumaba kami pero tumaas yung bayad. Hindi na kayo kakain. Dito po pinapakain ko pa yung pasyenteng gutom. Patapos kumain, manghihingi pa ng pagkain pang uwi. Totoo po yan. At higit sa lahat, pengi pang pamasahe pa uwi. Sabi ko sa kanila, bigay nyo. Bakit? Mas magastos pag inampong ko pa yan. Dahil ang ginawa mo sa aba kong kapatid, sabi ni Kristo, sabi ng anak, ginawa mo sa akin. Kaya pag ako nagdasal, dinidinig ng anak dahil magkakilala kami. Wala ang Diyos sa lahat ng simbahan. Nandiyan sa tabi mo. Tingin ka sa kaliwa. Di ba, pangit? Tingin ka sa kanan. O, di ba, mas pangit? Pero yan ang abang kapatid ni Kristo. Hindi naman lahat ng araw may gutom na makakakita sa'yo. Hindi naman lahat ng araw may hihingi sa'yo ng tulong. Ito po palagi yung sinasabi, pag may nangungutang, huwag magpautang. Bigyan nyo na lang. Ano ba ako nangungutang na 1,000? Bigyan mo na konti. Di ba? Mas malaki yung bigay. Kung murahin ka, okay lang. Kasi sa mata ng Diyos, mas malaki yung bigay kaysa utang. Ang utang magbabayad eh. Tama? Alam niyo po, dapat kilalanin natin ang anak. Siya po yung magdadala. Naranasan niyo naman yan. Nagpunta na kayo sa opisina ng gobyerno, tama? Makakapasok ka ba dire-diretso kung wala kang kilalang malakas? Ang tawag doon, palakasan. Anak ang may bit-bit sa iyo eh. Ganun kalakas, ganun kapangyarihan ang anak sa ama na siyang hari ng lahat. Kaya maraming nagtataka, pa-pray over tayo kay Senyor. Hindi ba kayo nagtaka? Bakit pray over ko hindi pinakikinggan? Bakit pray over ni Senyor pinakikinggan? Hindi nyo kilala ang anak.
lalo din yung kilala yung Ama. Hindi lahat na nagsisimba. Sabi ng Diyos na, magsilayo nga kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Hindi ka marunong magpatawad eh. O, kung hindi ka marunong magpatawad, hindi kita patatawarin. Paano kita patatawarin na hindi ka nagpapatawad? Ang tagal ng kasalanan, kalimutan mo na yun. Lista na sa hangin yun. Eh hindi, pag may napanood na soap opera, naaalala yung story, ginugulpi mo eh. Ganyan ka siguro. Tama? Hindi ka patatawarin kasi ang pagpapatawad, makukuha lang kung ikaw nagpatawad. Alam niyo po ba yun? Sabi nila, ba't ikaw pinili? Hindi ka naman mukhang mabait. Ay, hindi lang po, hindi mukhang mabait. Hindi ako talaga mabait. Hindi ka naman mukhang pala simba. Ay, talaga, mas marami kang simba kaysa sa akin. Hindi ka pala dasal. Ay, mas matagal kayong magdasal kaysa sa akin. Pero bakit ikaw ang pinili? Mapagpatawad po ako. Sasaglitin ko lang po yung kwento. Ang pinakamatinding ginawa po sa akin, papasboy ako, pinatay ang aking ama. Nahuli namin yung pumatay, hindi ko dinimanda, kahit abogado yung kapatid ko. Pinatawad ko. Sabi ko, lumayo ka, kung saan pinakamalayo kang mararating. Pinapatawad na kita. Kasi pag pinatay pa kita, hindi naman mabubuhay ang ama ko. Pag pinakulong kita, hindi mabubuhay ang ama ko. Patatawarin kita pa, namulat ang walang ina. Sa tatay ko ako lumaki. Napatay siya, simula noon hanggang ngayon, umiiyak ako sa kanyang kawalan. Pero pinatawad ko, maluwag sa dibdib ko. Sabi ko sa kapatid ko na ako nagpaaral simula grade 4. Yan na ang bayad mo sa akin. Pagpapaaral mo sa iyo. Pinatawad ko ang pumatay sa ating ama. Huwag mo nang idemanda. Balato mo na sa akin. Lahat po tayo daraan sa maraming pagsubok. Hindi ka lang nabayaran, sumpain mo na yung nangutang sa'yo. Ginawan ka lang ng mga bagay na hindi maganda, sinusumpa mo na. Hindi demanda mo na. Hindi po kayo suswertihin dahil ano po makukuha kong pakulong? May babalik po ba ang mga nawala? Sa buhay po ng tao, para maging very objective tayo, ano ang makukuha mo sa aksyon na gagawain mo? May babalik ba ang mga nawala? Kaya po ako siguro pinili, hindi kayo. Nasa akin lahat ng kapangyarihan, salvage, idemanda, pero pinili ko kong magpatawad. Pinakawalan. Lumayo ka, saan pinakamalayo? Yung hindi ka namin maaabot ng mga kamag-anak ko. Dahil ako lang na nagpapatawad sa iyo. Yan po isang pinakamatinding bagay. Mga pagsubok na kailangan ko minsan ng pera, kahit po maraming lalapit sa akin ng iligal, makakapahamak na ibang tao, hindi ko po pinapatulan yan. Hayaan ko ng mamatay sa gutom na hindi na mahinahayaan ng Diyos matapos ang pagsubok. Kasi po tayo, sabi nga, kapit sa patalim. Pag kailangan mo ng isang bagay, lalo na pera, kahit kalokohan, papatulan, magkapera lang. Tama? Tumakbo po ako sa politika, alam ko po yan. Lahat ng kalokohang offer kung saan manggagaling, i-o-offer. Sabi ko, di bali ng matalo, huwag lang gumawa ng mali na ikapapahamak ng tao. Kaya ako siguro ang pinili. Mapagmahal po ako. Lahat ng minamahal ko, yung malalaki ang problema.
Kaya marami po akong minahal. Lahat na lang ng maraming problema, minamahal ko. Para makatulong. Tayo po, pag alam mong problema, ayaw mo no? Hindi ako yan. Ang masakit nga po minsan, lahat po nang tumalikod, ang ending, sa akin pa rin lalapit. Para humingi ng tulong. Si Tata Bert, umiiling-iling Ano klaseng tao to? Tinutyanan ng gusto. Si sobra-sobra, pagdating ng panahon, paglapit sa akin, ako pa rin ang tutulong. Alam niyo po, masasabi niyo nga, hindi ka tao. Pag kilala mo ang anak, magiging parang hindi ka tao. Ang puso mo'y magiging puso ng anak. Ang paniniwala mo'y magiging paniniwala ng anak. Simple lang ang aral na binibigay ng Biblia. Simpleng-simple. Relihiyon po, binago yan. Pinahirapan kayo. Kung ano ang ginawa mo sa abahong kapatid, siyang ginawa mo sa akin. Minura mo rin ako. Ninakawa mo, ninakawa mo rin ako. Pinatawad mo na rin ang kasalanan. Sa buhay ko po ngayon, para pong langit sa lupa ang aking pakiramdam. Dahil kilala ko ang Ama, nabubuhay ako kasama ang buhay na Diyos. Ang mga dasal po ninyo, padasal ninyo, mga hinaing ninyo, alam ko po pinakikinggan niya, kaya po kayo gumagaling, kaya umaayos po ang buhay niyo. Kinakailangan niyo lang po sa inyong parte, maniwala sa anak para makarating sa Ama. Lahat ng hinaing natin, lahat ng kaibigan natin, lahat ng kagustuhan natin. Sa panghuli ko pong salita, sa mundo pong ibabaw, marami pong magagaling. Marami pong relihiyon, leader ng relihiyon, leader ng mga bansa, kung ano-anong leader po. Bumulahin kayo. Pero ang sandigan po ng paniniwala ay nasa Biblia. Paulitin ko po, ang bawat gagawin natin sa ating kapwa ay siyang ginawa natin sa Panginoon nating Diyos. Kaya hindi po natin makikilala hanggat gumagawa po tayo ng mga bagay na ikasasakit niya, na ikaririndi ng kanyang pandinig sa bawat aksyon na mali. Kaya kinakailangan niyo pa po ang isang tulad ko dahil hindi perfecto yung dokumento papunta sa Ama. Sana po dumating ang panahon, kilalanin natin ng pagmamahal lang sa ating kapwa, ang siyang susi, ang siyang magkukumpleto ng dokumento natin papunta sa Ama. Ako po si Anthony Vivero. Marami po salamat.